Mayor, kanina pag lumapit po kayo sa Santo, ano po yung nararamdaman? Grabe, tuwing nalalapit ako sa mahal na pong Nazareno, nararamdaman ko talaga yung presensya niya. At talagang kahit 16 years na po akong namamanata, iba pa rin yung nararamdaman ko na kilabot na lalo na ngayon nakita ko siya ng malapitan kasi karamihan, kalimitan na nakikita ko siya medyo malayo pag nagsisimba ako sa Quiapo. Kahit nung isang araw lang ako nagsimba, medyo malayo pa rin. Pero iba pa rin pag nakita mo siya. Ito naman para maramdaman mo yung presensya ng Panginoon yun yung nararamdaman ko tuwing malapit ako sa mahal na poong Nazareno. SB, ano po yung mga wish mo, mga dalangin mo na natupad dahil sa pagiging deboto mo ng Nazareno? Kasi 16 years ago, bago ako namanata, down na down ako noon. So, araw ng Nazareno noon actually. So, ikot-ikot ako sa Maynila, nakikita ko may mga naglalakad. May problema ako, may hinahabol ako mga bayarin, may kailangan akong habulin. Big project na dinasal ko, sabi ko, Lord, kung matutulungan mo ako, mamamanata talaga ako sa iyo habang buhay. At alam mo, talagang God works in a mysterious way. Talagang nung araw na yun, for some reason, natupad agad yung dinasal ko. Natupad agad yung mga kailangan ko at nasolve yung mga problema ko. At simula nung araw na yun, hanggang ngayon, nabago po yung buhay ko. Gumanda, umasenso, full 360 degrees, more than that pa nga Bukod dun sa mga dinasal ko, sobra-sobra po yung binigay ng Panginoon sa akin. At ngayon na nasa posisyon ako para tumulong, hindi ko po kakalimutan yung mga biyayang binigay niya. At sinishare ko rin yan sa mga kababayan natin. Kaya nga po ang dasal ko ngayon, hindi na po para sa sarili ko, para na po sa ibang tao. Mayor, ano po ang inyo pong mensahe? Dahil bukas po, I'm sure tulad sa dati, magkakagulo na naman ang ating mga kababayan. Magkakaroon ng siksikan. Ano po ang mensahe po? Huwag natin kalimutan yung tunay na okasyon o tunay na diwa ng pananampalataya. Kasi nga, hindi lang siya pagsama sa traslasyon o sa parada bukas, kundi yung pamumuhay. Sabi nga nila, ang pamamanata na walang gawa ay patay na pananampalataya. So, dapat hindi lang isang araw yung pananampalataya. Gawin natin siya buong taon hanggang makakaya o talagang habang buhay. Yun lang naman ang hinihiling ko sa ating mahal na poon, na sana bigyan tayo ng lakas na gumawa ng mabuti at umiwas sa mga temptasyon, kasi lahat naman tayo, tao lang, nakagawa ng kasalanan, pero sana gabayan niya tayo at masunod natin yung buhay ng mahal na Kristo. Magkaiba pa rin po ba yung pakiramdam nung umaakyat kayo habang nagtatranslation at dito sa itong malapit na? Ibang-iba po hirap ipaliwanag. Mga deboto lang yung nakakaalam kasi maraming ang pupunan. Bakit kailangan pang gawin, bakit kailangan sumamba, bakit kailangan lumugin. Pero para sa aming mga deboto, mas nararamdaman namin yung presensya ng Panginoon. Mas ramdam namin pag nagdadasal kami sa lubig. Mas ramdam namin pag nahawakan namin yung krus. Kasi sobrang hirap niyang gawin. So, pag nalagpasan mo lahat ng hirap na yun, tapos nagawa mo, may some sense of reward nung nanghawakan mo siya, na parang mas mararamdaman mo yung presensya. Mahirap siyang i-explain sa mga hindi naniniwala, pero sa mga naniniwala, wala nang explanation yung kailangan. SB, nililawin lang natin kasi baka mayroong masabi na dahil tumatakbo ka sa politika at hina-highlight mo ang traslasyon, alam naman natin na before ka pang pumasok sa politika, namamanata ka niya. Opo, hindi naman lingid sa kalaman ng mga tao yun Pang 16 year ko na po na deboto na mahal na poong Nazareno. Nung mga nag-uumpisa kami, 2010, 11, 12, 9, kami ho ang nagdadala sa mahal na poon dito sa Quirino, galing sa Quiapo. Truck po ng tatay ko yung ginagamit at talagang kami yung tinawagan ni Monsignor. Simula nun, alam niyo po, nung tinawagan ni Monsignor yung tatay ko para humiram ng truck para ihatid yung mahal na poon papunta rito sa Quirino, talagang nakita ko na parang yung mahal na poon mismo ang lumalapit sa amin na pinapaalala. Kasi sa totoo lang, nung dinasal ko, yung una kong dasal na sabi ko, Lord, pagbigyan mo to, pag pinagbigyan mo to, talaga mamamanata.
nakalimot po ako. Nakalimot ako ng isang taon. Di ba binigay niya yung dinadasal ko? Nakalimutan ko siya. The following year po yan. Anong nangyari? Di ba nung unang taon na sabi ko, magbigyan mo to, mamamanata ako. Nung nakuha ko po yung mga biyaya, just like any other person, nakalimot po ako. Buti na lang, after 11 months o 1 year, tumawag po si Monsignor mismo sa tatay ko, hinihiram yung truck namin para dalhin yung mahal na poon papunta rito. So tumawag tatay ko sa akin, sabi niya, "Nak, gusto mo ba sumama?" Sabi ko, "Saan?" Tinawagan tayo ng Quiapo Church para hiramin yung truck natin, dalhin yung Nazareno papunta ng Quirino. So kinilabutan ako noon. Sabi ko, uy, yung pangako ko, nakalimutan ko. Ngayon, yung Diyos na mismo yung lumalapit para ipaalala yung pangako ko. Kaya sabi ko talagang may divine intervention na talagang sa dami na may trucks noon. Kami po ay tinawagan ni Monsignor para hiramin yung truck namin at dalhin siya rito. So, simula po noon, sabi ko, Lord, pasensya na po, I'm sorry, hindi na po ako makakalimot sa inyo. Kaya ever since, yun nga, 16 years ago hanggang ngayon, tuloy-tuloy po yung pamamanata ko. At sabi ko nga, sobrang pasasalamat ko. Hindi lang naman to puro hingi. Marami dito pasasalamat. Pasasalamat sa lahat ng biyaya niya, good health, success, mga tagumpay ko sa aking karera, sa blessing, sa mga biyayang binigay niya. At ngayon na nilagay niya ako sa posisyon para tumulong at para bumago na mas maraming buhay. Patuloy yung pasasalamat ko. At syempre, may mga dasal ako, hindi na po sa akin, more on sa mga kababayan natin. Hindi lang sa Maynila. Syempre, para sa lahat po. Mayor, yung truck po ba na